is Coco Peat tapos Vermi. Nagtry tayo. So ito na yung itsura ng ugat niya, guys. Ito yung Vermi, oh. Purong organic yan, guys. So ang gamit nating solution is Vermicast. Nagawa din natin. Then ito na pala, guys, yung styro na gagamitin natin. So ayan siya, guys, malalim. So marami tayong mailalagay na tubig. Mura lang kasi yung bili natin to. Kasi yung pag sa Shopee, yung tamang sukat niya is yung mga ganito lang. Ano yan, 440 brand new. Ito second hand. So ang bili lang natin dito is 80. So dito na tayo. Medyo malaki lang siya ng konti, pero okay pa rin. So ngayon, guys, is ilalagay na natin itong mga takip na ginawa natin. Tada! Hindi ko na na-videoan, ginawa ako kagabi. Yung paglagay natin ng Coco Peat. Ito yung sa giniling. Ito yung sa giniling natin doon. So ito may tubig na rin. Pero wala pang ano yan, Vermi. So magtatanim lang muna tayo dito sa ano. Bukasan lang is ayun na. Makikita nyo na isang araw lang. So ito na, guys, yung trim nating lettuce after 3 days. Ganito na siya kalalaki. So ang halo pa lang nito is Coco Peat. So Coco Peat to. Tapos yan, tubig pa lang din. Then ang gagamitin nating solution dyan is yung Vermicast na ating kinampos. Special dahil nilagyan natin ng malunggay. So yan, guys. Ngayon ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa net. Tapos ibabalot natin. Tapos ilalagay natin dito. Ibababad natin sabay. Gagamitin natin ng air pump para mahalo yung oxygen sa tubig na kailangan ng ating mga beneficial microbes. Mga ano lang, mga 1 kilo. Ganun. So sabihin na natin, kada isang box dyan, mas lalagyan natin ng 1 kilo. So yun yung magiging abono niya. So ngayon, guys, is ilalagay na natin itong Vermicast natin. So dito. Tapos ito ngayon is isasaksak na natin tong air pump natin. So yun siya, guys. Ngayon, guys, is pipigayin ko muna para lumabas yung katas. So i-air pump natin ng 12 hours. So ito na, guys, yung nangyari dito sa hydroponics natin, sa ating experiment. So yung mga problema dito is yung iba is purong Coco Peat lang, pero yung iba is Coco Peat tapos Coco Peat yung sa baba niya, tapos Vermi dito sa taas niya.
So yun yung mga nabuhay. Tapos ang mga namatay naman is yung mga nasa gitna, dahil once na bumigat na tong cup natin is ito lumulundo, ito lumalalim, masyadong nabababad sa tubig, so namamatay. Ang magiging upgrade natin is either na lagyan natin ng bakal dito sa gilid para hindi na siya lumundo. Lalagyan natin ng pampatibay dyan. Tapos yung gagawin na natin is hindi pa rin natin wawalain yung lupa. So ito kasi is purong kokopit lang to, so wala tong nutrients. So ang gagawin natin is kalahating kokopit tapos kalahating vermi para meron na kagad siya makuhang nutrients. Or pwede tayong maglagay ng tela na ipapaabot natin dito sa ibabaw, para yung tela is kahit hindi pa ganun kalalim yung tubig, kahit hindi niya masyadong maabot tong styro cup natin, is sisip-sip ng tubig hanggang dito sa ano natin, doon sa buto, abot sa buto yung sip-sip, kahit wala pang ugat na taga sip-sip. At ito guys, ipapakita ko sa inyo yung ito na yung gawa nating success, dahil ang ano natin dito is kokopit tapos vermi. Nagtry tayo, so tapos naglagay rin tayo ng nagbalot tayo ng vermi. So ito na yung itsura ng ugat niya guys. So makikita nyo, ito nakakapit pa dito sa may ano, sa net. So ito yung vermi na, ito yung vermi oh. Ay, naputol-putol pa. So ito yung vermi, ugat niya. So yan, nakakalat. Ngayon naputol-putol na. So ito yung nilagay natin. Ni-stock na natin, hindi na natin tinanggal. So ito yung tubig niya. So sa susunod guys is alam ko nang gagawin ko. So ganun na. Lalagyan ko na ng hindi pa rin natin wawalain yung lupa sa ating hydroponics. So ito is matagal siyang pumait, unlike dun sa lupa na tinanim natin na minsan syempre magdidilig ka, minsan siguro minsan natutuyuan dahil mabilis lang mag submerge yung tubig. So mabilis pumait yung sa lupa. So mas maganda pa rin is yung hydroponic system ang gawin natin. So ito guys, hindi ganun kalalaki. Pero maganda na. Kasi purong organic to guys. Ayun o. Purong organic yan guys. So ang gamit nating solution is vermicast. Nagawa din natin. Hindi pa siya mapait. So ganyan kaganda. So pwede natin gawing 100% organic. Kasi yung ano na hydroponics is hindi talaga siya literal na organic dahil yung ginagamit na solution is synthetic. So ngayon is nagtry tayong vermicast. So ganito yung kalalabasan. And take note guys, hindi pa ako gumamit dyan ng mga concoction. Vermi lang talaga yan. So una guys is pag styrong gamit is lulubog dito sa gitna, lulundo. So mabababad sa tubig to, yung sa gitna. So possible na mamatay. Pangalawa, yung paggamit ng plastic mulch pag styro, lalo na kung second hand, dahil maglilik pa rin yung may maglilik. Pangatlo, yung pinaka-importante, yung paggamit ng
50-50, 50% na cockpit, 50% sa vermicast. Tapos pang-apat is yung sa shading net, 80% ang gamit natin. Pang-lima is ito, tibayan yung patungan. So yun lang guys, sana is may natutunan kayo. Dahil ako marami. And ganun talaga, kung hindi mo susubukan is hindi mo malalaman. So wala namang taong hindi nagfi-fail. So yun lang guys, maraming salamat at sana is mag-like, share and subscribe kayo sa aming channel sa Facebook and sa YouTube. God bless.